So yun mga idol, normal pa yung araw ngayon, no? Kalmang kalma pa, oh. Pero ang katotohanan niya mga idol, may parating na hurricane dito ngayon sa isla. Kaya yung mga tao andon, may mga nasa grocery at sila yung nagpapanic buying. So time check 3:15, alas 3 ng hapon, pero pauwi na ako. Holiday nga pala ngayon mga idol, kaya half day lang yung store namin. At eto, walking dahil wala tayong sasakyan, kaya lakad-lakad muna mga idol. Woohooy! Ito yung pangalawang hurricane na mararanasan ko dito sa isla simula nung dumating ako dito. Pero yung una naman umiwas siya, pero syempre ramdam pa rin yung ulan dito, yung hangin. Pero ito nga parating na hurricane, mukhang tumbok na tumbok tong Cayman Island. At mukhang may phobia na yung mga tao dito pagdating ganyang may naririnig na babalitaan na papasok na hurricane, dahil sinalanta na pala tong isla ng Hurricane Ivan noong year 2002 kung di ako nagkakamali. Daan muna tayo sa convenience store, bibili lang ako ng mga kain. Yung mga idol, halos limas na rin yung bilihin dito. Batang tubig, ayun na lang. Wala nang laman to. Halata mo talagang nagkaroon sila ng panic buying dito. Ubos sa mga canned goods. Pati yung pakay kong sardinas wala na. Uy! Ayun mga idol, makapili na tayo ng ating future buy pag uwi ng bahay. O yun nga yung mga binibili ng tao dun sa pinuntahan kong mini grocery, tubig, tsaka tissue. Hindi yata mabubuhay pa ngayon na walang tissue. Siyempre alam nyo na, pamunas ng mga wet poo. Pag sila'y pumupupo, hindi na naman gaya natin mga Pinoy, tayo naghuhugas tayo ng ating mga wets. Ayan, medyo dumidilim na yung kalangitan mga idol. Nandito na rin tayo sa papasok dun sa aming tirahan. Katanong ko saan ako nakatirahan, dito ako sa Bowden Road. Woohooy! Siya nga pala no mga idol, no, pag nakarating kayo kahit saan man, pa Middle East, mapa Korea, Japan, US, o kahit dito sa isla, sa Cayman Island, hanapin nyo yung ating mga Filipino community dyan sa bansang kinaroroonan nyo, dahil napakalaking bagay mga idol. Kaya nung ginawa ko idol, naghanap ako ng Filipino community. Ngayon papanood ko sa inyo ito, panoorin nyo. You did it. Kaya kasi sunod kayo dyan Ito, kinakabahan na itong mga to. Ano nga gagawin? Pool? Pool? Ito po yung pool. Uy! Ano? So yan, ang natutunan ko magkarga uli dito magsoli, hindi kami nabot So ito mga idol,
nabagal ako makilala tong tao na to dahil dito sa Cayman Island, isa sa mga popular na Pilipino dito na mga kawayan natin sa isla. Kaya ito po, pakikilala ko po sa inyo si Sir D. Hello po, Sir D. Uy! Good morning po. Morning. Kausapin ko na po sa akin. Oh, sige. Can you tell us about bayanihan? Aha. Ano po ba itong bayanihan group natin? Bayanihan Group was established during lockdown by me, in my house. May mga goods na may mga kababayan tayo noon na walang makain. Opo. Oh, wala. Bawal kasing lumabas eh. Kaya walang food, walang rice. Kaya may isang nagbigay sa akin noon. Noong una hindi ko pinapansin eh. Dahil wala naman sa isip ko yun eh, na magbigay ng mga food packs. Hanggang sa inayos ko yun. Pinak ko siya pero kulang. So namili pa kami ng canned goods at bigas. Kasi mga Pilipino may certain needs yan eh, di ba? So namili kami kahit mahirap mamili noon. Mahirap, hindi ka basta-basta makakabili. May schedule. Oo, masabi nga wala. Schedule. So napakaraming volunteer noon na nag-i-schedule na pumila para makagawa ng food packs. Ang plano namin noon, tumulong lang ng 50. Umabot na may 1,000 yun. Wow, salamat sa Diyos. Ganun ang naging simula ng Cayman Bayanihan. So since na dumadami ring tumutulong, ang dami na ring nag-donate. May mga cash na gano'n. Kasi pag minsan nagla-live ako, may cancer, naghihingi na rin ng tulong. Naging gano'n na. Tapos magugulat kami, nagdo-donate na ng 1,000, 1,000 dahil para doon sa cancer patient. Kaya ginawan ko, naganap na ako ng mga tao na pwedeng makasama ko sa Cayman Bayanihan na maging officer. Kaya naging NPO siya. Ito na po siya. Ito na yung mga ibang mga kasama natin ngayon, sumali na sila sa post natin. So mas lalong magiging kasama ka na doon. Salamat po sa Diyos at naging part Kasama ko ka na doon. Kasama ka na doon. So sana tuloy-tuloy. Salamat po sa Sana tuloy-tuloy. Salamat po. Okay. Ayun po mga idol, si Sir D, yung siya po yung president ng bayanihan po dito, Filipino communities sa isla. Okay, so crispy chicken, 3 crispy chicken cheese, 1 onion ring, cheese. So yan mga idol, gaya nung sinasabi ko nga nung kahapon, dahil ngayon ko lang tatapos ang vlog ko na to, kung saan man kayo nakarating na bansa, no, mga idol, na hanapin nyo yung ating Filipino community. Napakalaking bagay na meron tayong nalalapitan sa oras ng meron tayong problema. At least kung wala man tayong kamag-anak sa lugar nating pinuntahan, meron tayong mga kaibigan na malalapitan. Tsaka yung isa pa yung ating church, kung may mga church tayo, yung mga ating mga kapatid doon sa church na yun, mapalad lang ako dahil meron akong mga kaibigan na itong mga Pinoy community, at syempre meron din akong mga kapatid na nakakasama ko dito sa isla. At saka nga pala no, mga idol, no, nung itong napanood nating Red Cross training namin itong nakaraang linggo, nagpapasalamat ako, nakilala ko yung mga tao na to. Yung Filipino community nga natin na pinangungunahan ni Sir D, Sir Dion, na siyang presidente ng bayanihan dito sa isla. Ako po talagang natutuwa at na-meet ko sila dahil totoo lang mga idol, napapanood ko na sila nung ako'y papunta pa lang dito sa mga live nila. At yung bayanihan nga, naririnig ko na yung mga ginagawa nilang proyekto rito sa isla. At isang napakalaking bagay nga po nung panahon ng pandemic na isa sila sa tumulong sa ating mga kapwa Pilipino dito. Kaya ako lubos na nasisiyahan dahil nakaharap po sila, nakilala ng personal. At saka po si Attorney Desiree, si Attorney Des, salamat po, napakababang loob nyo po. Salamat po sa palunch nung training day. At pati po dun sa mga friendscriber natin na na-meet ko po dun sa training na yun. Ang natandaan ko lang po pangalan si Ma'am Malu. Dahil talagang nakakatuwa. Nararamdaman mo yung
na gustong-gusto ko talaga nilang makilala. Ganun din naman po ako sa inyo mga idol. Kaya po kung makita nyo man ako kung saan dito sa isla, wag po kayo mahiya dahil natutuwa po ako kapag merong ganun na isang transcriber na nanonood lang noon sa akin pero ngayon nandito na rin sa isla. At isa rin po yan mga idol na magandang gawin natin habang tayo nandito sa isla, no? Hanapin natin yung mga ganong grupo. Tulad yan, kami po ay nag-training bilang isang rescuer. Nakakatuwa dahil kumbaga may bahagi na tayo dito sa Cayman Island. Kaysa gumawa tayo ng kung ano-ano dito sa isla, mas mabuti na yung oras natin na ilalaan natin sa mga ganitong gawain. Kaya po sa bumubuo ng bayanihan, Filipino community rito sa isla, salute po at ako po ay masaya po'y bahagi na po ng inyong grupo. At asahan nyo po sa abot ng aking makakaya, gaganap po tayo kung ano man po yung maibabahagi natin bilang isang miyembro ng bayanihan. Napakaganda talaga ng isla. Pati ngayon tubig dito mga idol, sobrang linaw. Siya nga pala mga idol, no? Ngayon July 2 at merong papasok na hurricane dito sa isla. At ito yung pangalawang hurricane na mararanasan ko simula nung ako'y nakarating dito sa Cayman Island. Pero yung una medyo lumihis, pero ramdam pa rin nga yung ulan, yung hangin. Pero itong darating na hurricane mukhang tumbok na tumbok ngayon yung isla. Sana naman po hindi ganun kalakas dahil nasa category 5 na po yung hurricane na parating. At araw po ng bukas papasok po siya sa Cayman Island. So siguro hanggang dyan muna mga idol, hanggang sa muli. Let's continue to share the love, the legacy, and let's promote peace.